Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagsisimula na akong makaramdam ng pagkabalisa. Gusto kong bigyan si Bran ng kaunting espasyo, ngunit kasama niya si Tina at iyon ang labis na ikinababahala ko. Alam kong hindi magandang ideya na isama si Tina sa ganitong klaseng okasyon. Kung nagtanong lamang sana si Bran sa akin muna, agad kong tatanggihan iyon ng walang pag-aalinlangan. May nakakainis na pakiramdam sa loob ng aking isipan mula nang sabihin niyang sasama si Tina. Alam kong may mali, ramdam ko iyon. Bahala na. Pupunta na ako roon ngayon din, hindi na ako makapaghintay pa. Dahil wala akong sasakyan, sumakay ako ng bus patungo sa lugar kung saan nakahimlay ang dalawang babaeng pinakamamahal ni Bran. Habang naglalakad ako sa damuhang daan, nasilayan ko ang aking matalik na kaibigan na nakaupo mag-isa, nakakrus ang mga paa sa harap ng larawan ng kanyang kapatid na si Olivia at tila may kinakausap siya. Hindi ka naman galit sa akin dahil isinama ko siya, hindi ba? Tanong niya sa lapida, hindi napapansing nakatayo na ako ilang hakbang sa likuran niya. Maingat akong umupo sa damuhan sa tabi niya upang hindi makagawa ng ingay. Hindi siya tumingin sa akin o bumatiman, ngunit alam kong alam niyang ako iyon. Tama ka, Sarah. Isang napakatangang bagay ang ginawa ko, mahinang sambit ni Bran habang nilalaro ang damo gamit ang kanyang mga daliri. Handa ka na bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Tanong ko habang humaharap sa kanya. Nag-aalala ng mapansing may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Umiiyak siya. Bihira siyang umiyak. Ibig sabihin, may napakalaking bagay na nangyari. Sa isip-isip ko, kung may kinalaman man dito si Tina, hindi ko iyon palalampasin. Walang sinuman ang pwedeng magpaiyak sa matalik kong kaibigan at basta na lang makaliligtas, hanggat ako'y nabubuhay. Wala. Talaga. Siguro mamaya na lang. Hayaan mo muna akong manatili ng ganito sandali, sabi ni Bran. Hinawakan niya ang kamay ko at pinagsalikop ang aming mga daliri, saka ipinatong ang kanyang ulo sa aking balikat. Ayaw na ayaw kong makita siyang ganito. Hindi ko akalaing ang isang taong kasing positibo ni Bran ay magiging ganito kahina at masakit iyon para sa akin. Nanatili kaming ganoon, tahimik at maginhawa, hindi ko alam kung gaano katagal, nakaupo sa damuhan, magkahawak kamay. Ayoko na kay Tina, bigla niyang sinabi, hindi pa rin umaangat ang ulo mula sa aking balikat. Nagulat ako sa kanyang sinabi at bahagyang natuwa, ngunit pinili kong manahimik, alam kong mas gugustuhin niyang tuloy-tuloy lamang ang kanyang pagsasalaysay. Hindi naman talaga siya ang tamang tao mula sa simula. Isang panandali ang paghangalang iyon at sa katangahan ko, nagawa kong dalhin siya rito upang makilala si Olivia. Bahagya siyang tumawa sa sarili habang patuloy akong nakikinig. Tinawag niya si Olivia na bangkay. Ano, hindi ko napigilang sigaw. Nanlaki ang aking mga mata at kumulo ang aking dugo sa narinig. Itinaas ni Bran ang ulo niya at hinarap ako, ngunit hindi pa rin niya binitawan ang aking kamay. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Bahagya lamang siyang tumango bago ipagpatuloy ang kwento. Pagdating namin dito, ipinakilala ko siya kina Mama at Olivia. Matagal niyang tinitigan ang mga lapida bago humarap sa akin na parang nagtatanong kung bakit kami naroon. Nagulat ako dahil kadalasan, ang mga tao ay nakikipag-usap sa puntod. Ngunit sa halip, nagalit siya. Tinanong niya kung nasisiyahan ba raw akong dalhin siya rito para tumingin sa dalawang bangkay na para bang inaasahan niyang magkunwari siyang malungkot. Para akong sinaksak sa puso dahil kahit wala na si Olivia sa pisikal na mundo, mahal na mahal ko pa rin siya. Higit pa nga minsan kaysa kay Mama, alam mo naman iyon. Kaya nang marinig ko ang ganoon kalupit na salita, labis akong nagalit. Kung hindi lang siya babae, baka napagsabihan ko siya ng mas masakit. Sinabi ko sa kanya na ibinahagi ko ang aking mga paghihirap at kung ganoon lang din ang magiging asal niya, maaari na siyang umalis at hindi ko siya pipigilan. Hindi ko na kayang tiisin pa. Nang marinig niyang hindi na ako makikipag-usap sa kanya, nakita kong gumuho ang kanyang mukha. Ngunit wala na akong pakialam. Umalis siya, iniwan akong mag-isa. Sa totoo lang, ikinabuti pa. Malalim na napabuntong hininga si Bran matapos magsalita.
Hindi ko maisip kung gaano kasakit marinig na tawagin ang sarili mong ina at kapatid sa ganoong paraan. Madilim ang kanyang mukha at ang tanawing iyon ay parang sumisikip ang aking dibdib. Naramdaman kong kailangan ko siyang pasayahin kahit paano. Bran, tawag ko. Ha, tugon niya. Naalala mo ba noong pumayag akong maging pansamantalang nobya mo hanggat hindi ito mauwi sa 10 taong pagkakakulong? Ano naman iyon? Tanong niya, halatang nalilito, isang senyales na unti-unti na siyang lumalayo sa nangyaring masakit kanina. Sa tingin ko, kailangan kong labagin ang sarili kong prinsipyo. Bakit naman? Dahil sa susunod na makita ko si Tina. Baka mapagsabihan ko siya ng sobra-sobra. Sa wakas, tumawa ng malakas si Bran sa sinabi ko na hindi ko naman talaga intensyong gawing biro at napangiti rin ako. Gustong-gusto kong makita siyang tumatawa at nakangiti. Napakagaan sa pakiramdam. Ano ang tinatawanan mo? Hindi ako nagbibiro, sabi ko habang nakangiti rin at lalo pa siyang natawa. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na kami upang umuwi dahil gumagabi na. Paalam, ate. Paalam, mama. Babalik ako, sabi ni Bran habang kumakaway sa mga larawan ni na Olivia at Ginang Fajardo bago lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Paalam, Olivia at Ginang Fajardo. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko si Bran, mahina kong sambit sa mga larawan bago sumakay sa kotse ng aking matalik na kaibigan. Masaya ako dahil hindi ko na kailangang sumakay ng bus pa uwi. Kumanta kami kasabay ng tugtog sa radyo habang bumibiyahe. Ngunit sa halip na ihatid ako sa aming bahay, nagpatuloy si Bran sa pagmamaneho. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa akin ka matutulog ngayong gabi, sabi niya sabay ng isang nakangiting tila bata. Alam mong bawal iyan, biro ko. Ano bawal? Ang patulugin ang matalik kong kaibigan sa bahay? Sagot niya sabay ikot ng mata. Hindi ang pagdukot mo sa akin, tugon ko. Hindi mo ba alam? Matagal ko nang hilig ang gumawa ng mga bagay na labag sa inaasahan, sabi niya, dahilan upang muli kaming parehong matawa. Sigurado ka bang unang beses mo palang mag-bowling? Dramatikong itinaas ni Zayden ang kanyang mga kamay. Sa ikawalong beses na, Zayden, oo, sabi ko habang napapangiti at umiikot ang mga mata ko, sabay upo sa isang bakanting upuan upang uminom ng tubig. At gayon paman, napatumba mo ang lahat ng pins sa 14 na sunod-sunod na tira. Hindi ko binilang. Natawa ako habang tinititigan ang kanyang mga matang halos kasing laki ng bola sa bowling. Nagugutom na ako. Kukuha ba tayo ng makakain sa snack bar? CJ. Ito ang ikalawang date na isinama ako ni Zayden. Pinili niyang mag-bowling alley upang pareho kaming magsaya. Magaling siya sa bowling, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mahusay pa pala ako, kahit ito ang unang beses ko. Pumunta kami sa snack bar at kumuha ng kaunting pagkain bago umupo sa isang mesang nasa sulok. Ilang oras na rin akong hindi nakakakain kaya napakasarap sa pakiramdam. Napansin ko na mas kalmado at mas masaya ka nitong mga nakaraang araw. May nangyari ba? Tanong niya habang binubuksan ang isang lata ng soft drinks para sa akin. Oo, masasabi mong ganoon niya. Tapos na si Bran kay Tina. Napangiti akong mag-isa, naaalala ang unang insidenteng nangyari sa kanila matapos ang araw na iyon. Pagbabalik tanaw. Kinukuha ko ang mga librong kakailanganin ko para sa unang mga klase, kasama si Bran nang may marinig akong matinis na boses mula sa likuran. Napangiwi ako at narinig kong bumuntong hininga si Bran. Hi, Bran. Ano ang kailangan mo? Hinarap siya ni Bran na may masungit na tingin, mas malamig pa kaysa dati ang kanyang ekspresyon. Sabay na tayo sa klase. Masiglang sabi ni Tina habang pumapalakpak. Tao ka pa ba talaga? Paano mo nagagawang kausapin ako nang parang walang nangyari matapos ang sinabi mo kahapon? Ay naku, Bran, magagalit ka ba kung may sabihin ako tungkol sa isang taong mahalaga sa iyo? Hindi lang isang tao iyon para sa akin, Tina. Mahalaga sila sa akin. At ikaw, sobra na. Tapos na ako sa'yo. Huwag mo na akong kausapin. Halata ang pagpipigil ni Bran sa galit. Napakaseryoso mo naman, Bran. Magpahinga ka rin minsan. Patuloy pa rin si Tina na tila walang bigat ang lahat. Sarah, sinabi mo dati na kaya mong mapuot sa unang tingin, hindi ba? Heto na ang pagkakataon mo, sabi ni Bran bago siya tumalikod at umalis. Talaga ba? Pwede kong gawin ang kahit ano sa kanya, tanong ko na may ningning sa mga mata,
parang batang binigyan ng malaking regalo. Sa ikalawang isip, hindi. Ayokong bumaba ka sa antas niya. Halika na. Isang matinding pasaring iyon. Ang lupit nun ah. Astig. Pabirong hinampas ko ang braso ni Bran habang papunta kami sa klase. Wakas ng pagbabalik tanaw. Mukhang magandang balita nga iyon, sabi ni Zayden. Mukhang. Pinakamagandang balitang narinig ko ito sa loob ng ilang buwan. Masigla kong sabi. Sobrang naiinis na talaga ako kay Tina. Ngayon, payapa na ulit ang isip ko. Mas nararapat kay Bran ang mas mabuti. Hindi ko talaga gusto ang ideya na kasama niya si Tina. Matagal akong tinitigan ni Zayden, puno ng damdaming hindi ko maunawaan. Sarah, may itatanong ako at sana maging tapat ka. Bigla siyang naging seryoso at agad na nawala ang saya ko. Kinabahan ako kahit hindi ko pa alam ang itatanong niya. Tumango na lamang ako. May gusto ka ba kay Bran? May gusto ba ako kay Bran? Matagal na kaming magkaibigan kaya Shem. Hindi bilang kaibigan, Sarah. Putol niya. Bilang isang lalaki. Ah. Hindi ko. Hindi ko alam. Tapat kong sagot. Hindi mo rin naman tinatanggihan. Malungkot niyang sabi. Ibig kong sabihin. Matagal na kaming magkasama at wala namang ganito noon. Pero kamakailan parang may nagbago. Posible bang bigla akong makaramdam ng ganito para sa isang kaibigang matagal ko nang kilala? Mabilis kong nasabi. Ano ang nagbago? Mahinahong tanong niya. Masaya ako. Hindi yung dating kasiyahan, kundi isang mainit at payapang pakiramdam. Namumula ako kapag malapit siya o kapag may ginagawa siyang maalaga. Pakiramdam ko, ligtas ako kasama siya. Naiinis ako kapag nababanggit si Tina. At nang sabihin niyang tapos na siya, sobrang saya ko. Hindi ito ganito dati at hindi ko alam kung bakit ngayon lang. Tahimik si Zayden, halatang nasasaktan. Sa tingin ko, nahuhulog ka na sa kanya. Ano, pero bakit bigla? Hindi ko rin alam. Pero maaaring dahil sa eksperimento ng pagiging magkasintahan. Maaaring tama siya. Pero si Zayden, paano ko siya tatanggihan nang hindi siya nasasaktan? Zayden, ako. Ayos lang, Sarah. Huwag mo nang ituloy. Pinigilan niya ako. Makakabangon din ako. Bigyan mo lang ako ng panahon. At huwag kang mag-alala, hindi ito makakaapekto sa pagkakaibigan natin. Umiti siya, ngunit ramdam kong pilit lamang iyon. Sobrang bigat sa dibdib. Pasensya na, Zayden. Mahina kong sabi. Hindi pa ako ayos ngayon pero ayokong sisihin mo ang sarili mo. Umiti ka lang para hindi ako masaktan. Pinilit kong umiti. Tumango siya. Tumayo siya at bumalik sa bowling lane. Nakatalikod siya, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang loob. Isang tira lamang at bumagsak ang lahat ng pins. Matagal niyang tinitigan ang mga iyon habang ako'y nananatiling nakaupo, nilalamon ang pagsisisi. Patawad. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Sarah ang bigat ng kanyang nararamdaman habang unti-unting lumilinaw ang tunay na damdamin ni Bran para sa kanya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang desisyong darating na maaaring magbago sa kanilang pagkakaibigan magpakailanman. Kaya abangan natin,